Magandang buhay po sa ating lahat. Muli po sabay-sabay po natin na pag-aralan, pagnilay-nilayan, at pakinggan po ng mga manonood ang salita po ng Diyos na nagbibigay po ng liwanag sa ating buhay at nagtuturo po ito ng tamang direksyon patungo po sa magandang sitwasyon. Ano nga ba ang ating mararanasan o makakamtan habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa? Kung tatanggapin natin ng Diyos sa ating buhay at gagamitin ang kanyang salita o susundin sa pang-araw-araw na buhay. Ano ba ang ating mararanasan sa ating sarili? Ano ang ating mararamdaman? Ang sabi po ng Bible, in the book of Galatians, chapter 5, verse 22 to 23, sa Old Testament yan or sa Lumang Tipan po yan matatagpuan. Ito po yung sinabi. The fruit of His Spirit is love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. In such thing, there is no law. So napakaganda po ng traits o katangian, character, ang ibinibigay ng Diyos sa isang taong makikipagrelasyon sa Kanya, tatalikod sa maling gawain, at susundin ang Kanyang mga utos. So binabago po ng Diyos mula ulo hanggang paa ang isang tao. Unang-una, magkakaroon ka ng tunay na pag-ibig. Pag naramdaman natin ang unfailing love or unconditional love ng Diyos na ibinibigay sa atin. Dahil iniibig tayo ng Diyos kahit na tayo ay lumalayo sa Kanya, kahit tayo ay nakakalimot, kahit tayo ay nakakagawa ng kasalanan, anuman ang ating karumihan sa buhay, iniibig tayo ng Diyos. Pag naranasan natin yun, maibibigay natin sa kapwa natin kung ano ibinigay ng Diyos sa atin. Mas iibigin natin kung meron tayong asawa, mas iibigin natin yung asawa natin or girlfriend, ina or ama, mga kapatid, mga kamag-anak. At lalong-lalo na ang mga taong hindi natin kakilala. Kung dati, iniibig mo lang ang sarili mo, ngayon iba na. Iniibig mo na ang lahat, pati kapwa mo, kahit di mo kakilala. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa'yo na ibinigay ng Holy Spirit sa'yo. Pangalawa, peace. Magkakaroon ka o makakaranas ka ng tunay na kapayapaan sa Panginoon. Sapagkat pag tayo po ay dumadalangin ng buong puso at nagpapakumbaba, after po nating manalangin, ay nakakaranas po tayo ng tunay na kapayapaan na ibinibigay ng Diyos dahil sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, alam po natin na ang ating Panginoon ay nakikinig sa ating mga hinanain. At alam po natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Kung di man matagal, dahil hindi pa siguro tayo handa, pero merong mabilis pag tayo po ay deserving. So pangatlo po is magkakaroon po tayo ng joy sa ating sarili o yung tunay na kagalakan. Dahil sa ating pananampalataya, kung ano man ang magkaroon tayo ng problema, mawala ng pambayad ng kuryente, mawala ng pambayad ng tubig, ang kamay po ng Diyos ay nasa likod natin. Gumagamit po siya ng instrumento na tao para tumulong sa'yo, magbigay sa'yo. Ngayon, pag na-appreciate po natin yan, naramdaman natin ang kilos ng Diyos, tayo pa yung nagkakaroon ng tunay na kaligayahan na, uy, si Lord talaga napakabuti. Pag malapit ka kay Lord, mararamdaman mo yun, ma-appreciate mo yun. So, pang number 4 is patience or forbearance, pagtsatsaga. Nagkakaroon tayo ng katangian na ganyan na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan na hirap o pagsubok, ay hindi tayo sumusuko. Talagang nakikipaglaban tayo dito dahil by our faith, alam natin na God is with us, God will never leave us, nor forsake us, of course. And then susunod po dito is yung kindness and goodness. Kung dati po, hindi tayo nakakagawa ng mga mabubuting bagay sa ating sarili, sa ating kapaligiran, sa ating kapwa,
by the help of Holy Spirit, nakakagawa na po tayo ng mabuti at nakakaiwas sa masama. Nagiging magalang na po tayo. Yung ating behavior, nagbabago dahil po sa kalooban ng Diyos na ibinigay sa atin. At ito pa ang maganda, faithfulness. Kung dati, dala-dalawa asawa natin, dala-dalawa girlfriend natin, nangungupit tayo sa nanay natin, sa mga magulang natin, nanloloko tayo. So dahil sa kalooban ng Holy Spirit, tayo ay nagiging faithful, nagiging tapat tayo. Dahil nalalaman natin na ang pagluloko ay hindi kalooban ng Diyos. So iniiwasan ngayon natin yun. Nagkakaroon tayo ng kahinahunan at pagpipigil ng sarili. So tayo po, hinuhubog po tayo o minomold to a better person than before, na kung saan dati, makasalanan tayo, ngayong nakipagrelasyon kay Kristo, tayo ay nagiging bago na. Dahil ang believer or follower ni Jesus Christ, ang sabi nga niya, sa verse ng Mateo chapter 16, verse 24 to 27, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang sumunod sa akin, ay kinakailangan ng itakwil ang kanyang sarili, pasanin ng krus, at sumunod sa akin. So, ibig sabihin po ng itakwil ang sarili, parang damit na hinuhubad. Huhubarin mo yung dati mong katauhan, o dati kang barumbado, tatanggalin mo na yun. Tatapon mo na yun, patay na yun, at iba ka na. Pasanin ng krus, pasanin mo yung problema mo, lahat-lahat, dalhin mo yung problema mo, nang kasama mo si Jesus Christ, huwag mong sasarilihin. Sumunod sa Kanya, magdasal palagi, makinig ng mga salita niya, magbasa ng Bible, at i-share sa iba. So, yun po yung kalooban ng Diyos. So, yan lang po yung aking topic ngayon. Nawa po ay napid ang ating spiritual aspect in life. So, God bless you po. Ingat.